So what's up mga idol, for today's video nga, eto, dumating na yung aking in-order sa Shopee na DT10 na swing arm. Tapos ang kagandahan sa swing arm na to, ito yung matibay. Dahil iron steel siya, hindi siya yung mga alloy. Kaya yung mahilig dun sa mga pangmalayo ang ride, ito safe to. Kaya ngayon, i-unbox na natin para makapagbigay tayo ng paghuhusga. Ayan. Ito, yung totoo lang yung sasabihin ko dito. Kaya malalaman natin kung maayos ba talaga yung mga welding niya. Ayan, tingnan natin kung mapapakinabangan talaga. So ito, simulan na natin. So ayan na mga idol, huhusgahan na natin. Bubuksan na natin itong ating parcel. So sana naman maging maganda to, maayos. So ayan mga bossing, makikita nyo sa karton niya pa lang or sa box, ayan na, nakalagay na yung DT10 racing product from Vietnam. So tingnan na natin yung loob. Eto na mga idol, excited na nga ako. Wow, ang ganda. Grabe, sobrang excited ako magbukas nito. Excited na rin ako maikabit to. O, tignan na natin kung ano yung nasa loob. So, yung para sa ano ng kadena, para hindi matangos yung swing arm. Dito pa lang, ayan, thumbs up na ako kay seller dahil maayos niyang nilagay yan, maayos siyang nakapack. So ngayon buksan na natin, tingnan natin yung loob kung walang gasgas. So ayan mga idol, bali meron siyang kasamang washer din. Tapos ito nga yung pinag-aanuhan ng kadena. So ayan na mga idol, nabuksan na natin. Bali yung pagka-color niya pala, para siyang matte, hindi siya glossy. Ayan, mukhang okay naman. Ayan, nandito pala sa dulo, nandito na yung pinaka-adjustan niya. Ayan. Tapos titingnan ko yung mga pinag-weldingan. Okay naman, pero meron ako napansin dito. Meron siyang part dito na hindi naka fully weld. Ayan o. Kung makikita nyo, ito nakikita nyo siguro dyan, may awang siya. Hindi siya na weldingan ng maayos. Ito pala yung sinasabi ng mga nagre-review din. Ayan, magkabila sila. Pero eto, dito naman, dito sa paganito, okay naman. Naka-welding naman siya na maayos. Yun lang naman yung napansin ko. Tapos hindi makinis to eh. Hindi makinis yung ano niya. Parang may dot-dot kang makikita, butas-butas. Pero okay lang din. Hindi naman makaka-apekto sa swing arm yun. So ayan. Ayan siya. Mukhang okay naman. Dito, isa pa sa napansin ko, medyo parang tagilid. Ito,
Hindi siya yung talagang pantay na pantay yung pagkakaano niya. Ayan, hindi pantay na pantay yung pagkakalagay nitong parang spacer na to. Medyo tagilid. Hindi ko alam kung mahihirapan ba ako ipasok din yung tornilyo o ano. Siguro okay lang naman. Tapos sukatin naman natin kung tama ba yung dumating sa akin. Kasi ang in-order ko ay plus 2.7. Ayan, meron tayong dala ditong metro. Susukatin natin ngayon. Bale, ayan, umabot siya dito sa 26 kasama yung pinaka tawag doon yung parang pinaka-adjustan. Para mas makita natin kung gaano ba yung naging mas mahaba nung aking in-order sa Shopee na 2.7. Kasi ang stock natin, ayan, ilalapat ko doon tas para makita natin kung gaano ba kalaki yung agwat nila. So, ayan na mga idol. Para mas makapag-decide kayo, makita nyo kung ano yung gaano kalaki yung naging haba ng ng plus 2.7. So, ayan siya. Ganyan yung diferensya nila sa stock. Ayan. So, yun. Overall, okay naman. Pero syempre, hindi perfect. At syempre, hindi ko pa rin masasabi kung talagang magiging maayos dahil hindi ko pa naman na ikakabit. So, yun. Panoorin nyo na lang yung pag-install ko nito sa aking Raider 150. Bali ay carb yung akin pero ang alam ko, pwede rin ito sa FI. Ayan. Ay, meron pala siya ditong logo ng DT10. So, yun. Excited na akong ikabit to. Sige, panoorin nyo na lang yung aking pag-install mga idol ha. Okay, thank you. Ride safe.